Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone umamin na tungkol nga sa ating Gilas Pilipinas. At para sa kanya, dapat daw makuha ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung 12 pinakamagagaling na players ng ating bansa. At Coach Chot Reyes nakabalik na sa kanyang dating pwesto at Arvin Tolentino na puwersa pa lang hindi maglaro kontra sa Barangay Ginebra. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa naging interview nga kay Coach Tim Cone ng Tiebreaker Times, naglabas sila ng video mga kabasketball ng interview. Pero maraming nag-i-interview sa kanya dyan, yung mga media. At inamin nga ni Coach Tim Cone na nagkaroon na sila ng pag-uusap ng Samahang Basketball ng Pilipinas. At isa siya doon sa mga kumbaga ikinukonsider kasi sinabi niya na dapat daw yung Samahang Basketball ng Pilipinas yung magbalita niyan. Sila kasi yung may karapatan na magbalita or mag-announce nung kanilang desisyon kung sino yung napili nila para humawak sa ating national team. Pero kung siya raw yung tatanungin, ang gusto niya daw mangyari ay kunin yung 12 best player ng Pilipinas na naglalaro sa iba't ibang liga sa bansa, no? Sa UAAP, sa PBA, sa Japan B-League, sa KBL. Pero dapat daw maintindihan na hindi natin pwedeng kulungin yung mga best players na yan. Kasi alam naman natin na ilang beses lang yung laro ng Gilas sa loob ng isang taon. For example, this year, no? Papatak lang daw yan ng 5 laro hanggang 8, more or less. O depende kung mag-a-advance tayo doon sa susunod na round. So gagamitin niya daw halimbawa yung mga best players ng PBA, ng Japan B-League. Hindi daw full-time yung magiging trabaho niya doon. So most likely parang sinasabi niya na kumbaga pwede pa rin siyang mag-coach dito sa Barangay Ginebra. Pwede naman daw na kumbaga kumuha yung SBP ng mga batang players, no, na magpa-practice ng isang buong taon para lang sa ating Gilas Pilipinas. Pero napatunayan na daw na hindi uubra yung ganong sistema. Na totoo naman mga kabasketball kasi karamihan sa mga young players natin na ginamit noon para sa ating Gilas Pilipinas, especially doon kay Coach Tab Baldwin, naglalaro na ngayon sa iba't ibang mga liga at overseas pa, no, sa KBL, sa Japan B-League, yung iba nasa PBA. Pero nasa SBP pa rin daw yung desisyon. Sinabi niya lang yung sa kanya, no? Pero alam naman natin medyo may nakikita na tayo dito. So yun yung mga kabasketball. Puntahan naman natin etong naging report ni Ruben Tirado ng Spin.ph kasi nga babalik na sa kanyang pwesto etong si Coach Chot Reyes mga kabasketball diyan sa Talk and Text. So siya na yung magiging head coach ulit ng Talk and Text at ipinalita nga yan, no? Ayon nga rito kay Jojo Lastimosa nagtitiwala siya dito nga kay Coach Chot Reyes na dadalhin niya sa ibang level etong Talk and Text kasi matatandaan na noong nag-focus etong si Coach Chot Reyes sa ating Gilas Pilipinas, etong si Coach Jojo Lastimosa yung naging head coach nila at ang matindi siya na dual role siya, no? Coach na siya, team manager pa, pero nakuha niya, nasungkit nila yung championship doon sa Governor's Cup. So matindi itong ginawa ni Coach Jojo Lastimosa. Doon naman sa naging balita ng sportsinquirer.net ay inamin ni Arvin Tolentino na yung kanyang knee injury ang pumwersa sa kanya para nga hindi maglaro dito sa pinakamalaking laban nila kontra pa dito nga sa Barangay Ginebra kung saan na talagang tinalo sila, no, 106-93. Ayon sa kanya, nararamdaman niya na raw yan doon sa naging laban nila doon sa Ginebra nung nakaraan, kahit nga raw doon sa Asian Games. Kaya lang itong mga nakaraang araw daw hanggang itong ngayon na, no, nararamdaman niya na kumbaga 10 out of 10 na yung sakit. So sobrang sakit na mga kabasketball. Sabi niya nga kung may second game lang sana, kung nanalo lang sila, no, maglalaro siya para sa kanilang kupunan. Kaya lang hindi nga nangyari yon. At maganda pa naman yung inilalaro netong si Arvin Tolentino, no, 22 points per game. Pero nakaka-excite dyan mga kabasketball, sang-ayon ako dito sa naging desisyon ni Coach Tim Cone na kunin na lang yung best players kasi wala tayong magagawa mga kabasketball. Kahit na mag-develop tayo ng mga players,
para maging competitive din sila or tumaas yung development nila, kailangan din nilang maglaro sa iba't ibang mga liga. So hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.